Ano? Bata ka pa daw pero grabe utak. Siyempre, kaya nga ano yan eh, pogi points appear. Pag, Beer, one. Bosh. Next. Uy, natin na topic, mga ineng. Yes. Ano next topic natin, guys? Oy, kaya na kasi mangot na ako. Hindi ko na mabasa Ganun kasi. siya. Ako nababasa ko pa eh. Unforgettable experience sa partners between us. Unforgettable experience. Um, Meron ako isa. gabi isa lang. Hindi, may isa ako na, baka ewan naman to. May isa ako na naalala ko ngayon na tumatak din sa isip ko. Kasi, ito small to pero ngayon ko lang sasabihin sa'yo. Ngayon lang din niya maalaman. Uy, baka makiligin ka dyan Huwag kang kiligin. So, there was a time na sobrang stress ako kasi naasikaso ko yung hair clips. Tapos, yung tawag dito, way bill ko, hindi ko ma-print dahil yung e-printer ko sira. Ngayon, talagang as in, struggle na struggle ako kasi binahabol ko yung schedule na kailangan kong ma-print na dahil yung, tawag dito, Ito yung mainit ulo natin sa isa't isa. Tapos di tayo nagkikibuan. hindi na nagkikimo. Hindi kami nagkikibuan. Parang magkatampuhan pa kami Oo, noon. may tampuhan kami nun. Tapos, then sabi ko, kailangan ko talaga siyang ma-print kasi bukas kukunin na yung parcel sa akin. So, hirap na hirap talaga ako mag-isip. Tapos, gabi na, mag-11 na, ganyan. Tapos, maya-maya mo, si bakla, sabi niya sa akin, "Wag mo nang gamitin yan, sira na yan." Tapos sabi ko, "Hindi." Kasi parang napaawa siya na napapagod na din siya na nakita niya ako. Isang oras mahigit na akong tina-try ko, nanonood ako sa YouTube kung paano aayusin yung e-printer. Tapos, Matigas kasi yung printer na yon. Wala siyang tigil kakapindot. as in, daming beses, repetition, tapos ang dami ng mga, tawag doon, sticker na Ang dami nang nasayang na mga papel na kasi pagka mag-print ka, pag ayos mo yung printer, magpa-print siya ng codes, ganon. Puro codes, tapos Puro ayaw code. maayos. Tapos biglang, na lang niya, ang solution niya, huwag ko na daw Itapon. gamitin. Itapon na daw, sabi ko, ay ako pa naman, hindi ako basta-basta sa ganyan. Hindi ko siya i-give up agad. So sabi ko, hindi, pwede pa yan, ganyan. Tapos biglang, boom, after ilang oras, sabi niya, naprintan na kita. Gumanon siya. Tapos, slight, kinilig na ako doon. Pero kasi dahil tampo ako sa kanya, ay, tangina mo, kinikilig ka. Natatawa lang ako. Alam ko kinikilig ka nun. Wey! Confident. Ang kapal ng mukha mo. Sino di kikiligin dun, bro? Diba? The moves. Pero sabi ko, hindi, ayusin ko pa dito. Siyempre, for the pride ako. Pero napaprintan ko na siya. Dadating na siya bukas. Hindi, that very night. That very night pala. That very night. Pinaprintan niya ako, tapos hindi lang yon. Bumili siya ng bagong e-printer. As in, brand new. Tapos, dadating na din. Nagulat na lang ako, akala ko yung pinrint lang ang dumating. Yun pala, dalawa yung dumating. Isang print, magkaiba yun na delivery. Copy na ng mga printed layouts ng mga Waybill, Waybill printed niya. waybill. Tapos yung isa, yung brand new na e-printer. Tapos yun, parang, as in, yung inis ko sa kanya, na parang lumambot yung puso, parang natunaw yung, So, umiyak siya. umiyak ba ako nun? Umiyak ka na. Ba't ako nag-cry? Kasi sobrang pagod mo, sobrang stress niya. Galing ako sa training din kasi. Akala niya kasi, kasi syempre first business niya yun na siya yung nagtaguyod lang. And parang nasa-stress siya kasi hindi siya makaka-comply sa orders na tomorrow na kailangan. Wala na siyang time. But this night, kasi may training siya kinabukasan agad. Maaga ulit. Maaga. So wala talaga siyang time. Yung ilang hours na lang para ma-complete niya yung bill na yun. Ilang hours na lang yung meron siya. And hindi na yun sasapat yung oras niya talaga. So, inisip ko, dali-dali lang ng problema nito. Ayaw kasi lumapit sa pogi niyang partner. Ayaw niya kasi pride siya eh. Pride talaga siya. Ayaw niya, gusto niya ayusin. Sabi ko, isip-isip ko, pasalamat talaga daw kay Joel. Hey! Love ka lang talaga sa akin eh. So, ayun na, nag-contact na ako ng pinaprint ko na. Actually, galing pa ng Sampaloc. Pumunta pa ng Sampaloc yung nasa Sampaloc yung printan, pinapunta ko pa dito sa Antipolo, tapos galing pa ng Pasig. Malayong part ng Pasig yung printer. Wala, at pinadala ko na. Tapos, Yun pala, yung pagdating, parang- umiiyak na siya. For the siya, podcast pala to. Yes. Yes, actually na to, pilot episode ng podcast. Pilot episode. Tapos,
Si bakla, habang nag-aayos ako ng printer, si bakla, for the cellphone lang, gano'n. Yun pala, naghahanap na siya sa Facebook nung mabibilan ng brand yun na i-printer. Tas, okay, so, nung after a day, ay hindi after a day, that very moment din nung na-receive ko yung printer, tas inayos mo, di ba nagkaayos din tayo Okay. nung night na yon. Sabi ko sa kanya, halika na dito. Nakilig! Tapos, tapos sabi ko, sa sarili ko lang, sinarili lang, sabi ko, parang, looking back sa mga naging partners ko before, kung iisipin ko, mapunta ako sa ganitong situation ulit na may problema akong ganito. Siguro, sabi ko, never kong na-experience na a partner like this will help me parang find a solution with this kind of problem na that I'm having at the moment, ganon. Para ma-ease, sabi ko, para ma-ease lang yung stress ko dun sa situation. Sabi ko, wala sa lahat ng naging partner ko na gagawa ng gano'n. Tapos sabi ko, grabe tong taong to. Parang napabilib talaga niya ako nung araw. Sabi ko, grabe tong taong to. No? Parang inisip siya ng paraan para mas mapabuti yung buhay ko. Nakita niya yung struggle ko kasi nahihirapan talaga ako dun sa printer. Kasi isang oras kalahati, dalawang oras na. Yeah. Ako yung ako yung nahihirapan and ako yung napapagod na nakikita ko siya and parang hindi, as a partner, syempre, I don't feel comfortable na nakikita ko yung partner na ganun. Magkaaway nga kami nung time na yun. I mean, hindi naman magkaaway, pero hindi kami nagkikibuan kasi nagkapikunan kami sa isa't isa kasi nga pareho kaming pagod. Tapos nagkasalubong lang yung emotions namin pareho na hindi na kami nagpansinan and all that. Tapos syempre, bilang mga papride ng mga tao, diba? Hindi kami nagpansinan, ganyan. Pero syempre, ako, hindi kaya magbaba ng pride, bro. Easy shit. Huy, hindi magmumura, boy. Ganun. Kunamura. So, ayun. Hindi ko kayang, kahit pag galit na galit ako, syempre, love mo yung tao kahit galit ka, diba? Kaya yun, isa din yun sa factor na parang namangha lang nga ako sa'yo kasi sabi ko, grabe ka na parang maisip mo pa yun. Yung small thing lang na yun na ginawa mo, talagang yun, tumagos yun dito sa heart ko. Di ka Kilig kikilig. na kilig naman, babe. Chupagos! Ever daw ba na nagselos tayo sa best friend ng bawat isa? Si best friend. Ako din, hindi. Si best friend. Sino ba best friend ko pa ba din? Hindi, di ba mga best friend mo sila? Tikini sila, Si Ara. Si Ate Myra. Sisters. More, yeah. Yung best friend sa akin kasi sisters. Tsaka alam ko yung idea ng sister sa kanya. So, good stuff din. Plus, wala naman din silang something ng best friend niya. Kung may something kayo ng best friend mo, tapos parang hindi rin ako magiging comfortable. Kahit ikaw. Kahit ako, boy. For sure. Matik naman yun, Nagkaroon no? ng something tapos naging best friend kayo. Oo. Parang, that's something I won't, Hindi talaga. Kahit ako talaga. Ay, day. Doy, sinasabi ko sa'yo. Dahil ikaw na yan, be. Pasasabugin ko yung buong, Very ikaw na buhay yan, mo. be. Day, promise. Hindi talaga, I'm not gonna lie, I'm not gonna sugarcoat it. Talagang sobrang sasabog ako, pasasabugin ko din yung mukha mo. Grabe naman yun, be. Pagtapos kong sumabog, sunod na yung mukha mo, day. Ganun. Di mo titigilan yan, okay, go. Di din kita titigilan yan. Ganon. Ayun. Wala naman sa ating gano'n. Okay. Guys, gano'n. Hoy, hindi na tayo umusad, Ay, Di. gusto ko 150 sa'yo, ang ate. Uy, thank you, May Tabela lahat Chow. Thank you. Si Ate May. Thank you, Ate Uy, May. May, tigilan mo na kami. Ate Mary Grace, thank you so Ate May, much. relax ka na dyan. Huwag ka na magpipindat dyan. Kalma. Ogo yung anak natin, tingnan mo. Oy, Tiiza, thank you so Ah, much. tingnan mo yung anak natin. Agay. Pero don't hindi porket kami, lovey-dovey kami ni Bebby hindi kami nag-aaway ng malala. Marami kaming malalang pag-aaway ni Bebby. Hindi kami exempted sa mga ganong karanasan. Marami kaming pinagdaanan nito. Jesus. Ano to? Ano daw? Labo. Wag na kayo gumamit ng ibang color ng Wag na kayo gumamit ng ibang color ng font. Oo, ang hirap pa siya. How would you describe each other as Ay, ako pa pala, hindi ko pa nasasabi yung moment na unforgettable. Ay, oo nga pala. Ang moment na unforgettable ko is yung pinadalhan niya ako ng yung bubble days. Ayan, yung bubble days. Kasi siya yung tao na nung nakabubble, lagi niya ako pinapadala ng pagkain, ganyan. Tapos pinadala niya ako ng unan kasi
isa lang yung unan ko. Kasi nga naka-bubble kami, di ko nadala yung kumot ko, di ko nadala yung punda ko, wala ako nadala. Puro damit lang, gano'n. Hindi ko kasi alam na hindi pala provided doon sa place na yon yung unan and all that. Kailangan pala sa amin. Hindi ko na nadala. So isa lang talaga yung unan ko. Tapos si Baby, na-ankle sprain ako. Si Baby, pinadalhan niya ako ng 2 king size na unan. So, sobrang laki, day. As in, hindi ako sanay. Kasi kahit dati, 3 yung unan ko, nasa gilid lang sila ng kama. Hindi ko sila ginagamit. Sanay talaga ako ng isa lang unan ko. Tapos since then, ginagamit ko yung unan na yun. Ano siya, nalalaglag pa siya. Nalalaglag pa siya sa kama kasi hindi ako sanay. Nasisipa ko lang siya, ganun. Tapos, ayun nga, parang ang sarap sa feeling kasi may nagpapadala sa akin. Kasi usually, syempre, ako yung ganun eh. 'Di ba? Kasi, Ay, hindi mo sure. hindi naman, like sa jowa. Syempre, yung mga dati kasi ng pandemic, ako yung nililigawan. Day, hindi nyo kaya. Ako yung pinapadalhan. Pero pa sa jowa, ako kasi lagi hilig magpadala. Like, hindi ako yung shooter na parang, liligawan kita. Tapos, pag jowa na tayo, wala na. Ganon. Hindi ka man naliligaw eh. Ah, ah. Pero pag naging tayo na, ayan na, parang araw-araw kitang liligawan. So, hindi ba totoo? Totoo nga naman. Ganon. Ayun, natutuwa lang ako. Lalo, gusto ko pa pag pinagluluto ako. Si Baby talaga, tuwan-tuwa ako pagka may nire-request ako. Tapos aaralin niya, putong yun, parang, ang sarap naman ang buhay, Inday, ganon. Parang feeling ko nasa heaven ako, babe. Parang ito na yung pinaka, hinahanap ko yung kayang akong paglutuan. Ang sarap naman ito, babe. Siyempre. Huwag ka mag-alala pag hindi na ako nag-volleyball. Kaso nga hindi nila ako nilulutuan, bro. Bro, parchong. Galaw-galaw ng dayas. Oo nga, galaw-galaw tayo ng dayas, guys. Ano nga yung next na question? Wala pa. May binasa kanina eh. Thank you, Ma'am Celia. How dogs will help your relationship? How dogs help relationship? Para silang anak eh. Para kami nagko-co-parenting. So in a way, nag-grow yung bond namin together. Pag nag-aaway kami, tapos may mga point na malapit na kami maghiwalay, tapos makikita namin yung mga aso, parang... Dahil alam mo ginagawa niya talaga, kinukuha niya si Red Red. Oo, kinuha ko si Red Red. Oo. Ako nagbayad kay Red Red, si Cotton, siya nagbayad. So parang isip-isip ko, okay, palalayasin mo ako. Go. Alis na tayo, Red. Nakakali ka na dito. Akin si Red Red, ganun. Oo, kunin ko siya kasi, baby no, daddy ka lang, no, kay daddy No, lang. kay daddy ka. Kasi sobrang mababreak yung heart niya eh. Ako, ayoko nang hinihiwalay ako. Like, hiwalay mo ako, tapos babalik-balik lang din pala tayo. Ayoko nang gano'n na, nag-agree na kasi kami dati na hindi tayo dapat nagsasabi ng gano'n, hindi tayo dapat umaabot sa ganong punto, ganyan. Kasi ang pangit ng gano'n, ganyan. Tsaka, it hurts. Ayoko nang gano'n. So kapag nag-aaway tayo, alam mo, nakikita talaga ng mga dogs, para silang mga bata. Lalo na si Red Red, guys. Nasa corner lang siya. Nasa corner siya. Nakatingin. So, awang-away. Nakatingin siya sa amin. Tapos parang, imbes na mag-away tayo, parang, pag nakita mo si Red Tignan mo si Red. tingin mo si Red. Ganyan. Yun, Si Red ganun. talaga, grabe. Si Red din yung malakas yung Sobrang- sense. Grabe si Red, sobrang lambing, ang hilig magpa-kiss, ang hilig magpayakap, ang hilig magpakarga. Mas makikita mo sa kanya na takot siya pag naramdaman niya yung may tension between us. Oo. Tsaka pagka pinapagalitan mo siya, alam niya, pinapagalitan siya. Tsaka pagka, kita mo pagka mag-away kami ni Baby, kikita namin yung si Red Red, Iday. Nasa sulok lang siya nakatingin, so parang bumibilog yung mata niya talaga. Dito. Oo, dito siya sa may pinto lagi, na parang walang lalabas. Walang na lalabas. Hindi, walang Oo, lalabas parang- ang hindi maayos, yung hindi kayo maayos. Ganun si Red Dead, Hindi niya kami pinapalabas, dapat dito lang kami sa kwarto. gagawin ni Bebe, kunyari umiiyak ako. Tapos magkaaway kami. Kukunin niya na si Red Dead. Tapos dadalhin niya sa akin. Tapos comfort mo na si mami. Kiss mo na, mami. Oy, ginaganon din kita. Dadalhin ko si Red Dead, kiss mo na si daddy. Ganun. Pero not on big fights, guys. Si Baby, mag-sorry sa big fights. Dahil, sige, kung katan pala Sobrang tayo. taas talaga ng ano nito ni Kung katan Baby. tayo. Small fight lang talaga yun, dahil ikaw lang talaga nagpapabig ng mga Small small. fights lang talaga. Kasi nga hilig niya sa small things. Hindi ako para sa small things talaga. Parang kasi- kinikip ko yung scene ko kasi nga, simula na nagkaroon ako psoriasis, ayoko ng mga petty fights. Petty fights. Basta different takes talaga kami. But anyway, namamanage na ngayon. Dati kasi, nung hindi na manage yun, lagi na umiiyak si Reddit sa corner. Dati kasi, pagka, ang nahirapan kami is, Si Rayan, thank you. pagka may kino-communicate ako, feeling niya nakikipag-away ako. Feeling niya,
gumagawa lang ako ng issue just for the sake na, alam mo yun, gusto ko mapag-away, parang gano'n. Pero ngayon, na-manage na namin. So every time na magsasabi ako sa kanya, pinapaliwanag ko rin ng maayos sa level na may intindihan niya. And si Bebe naman, naiintindihan na rin niya. Hindi na kami yung nag-aaway na parang, hindi kasi ganito, ganyan eh. Hindi kami yung nagpapaligsahan pa kami ng punto. Ganun. Pero, Dati kasi may ganong face nagigets na mo din yung mga point. Yun ang ano is, naiintindihan namin yung punto ng isa't isa. Kaya maganda kasi, nag-aano din siya, nag-i-improve din siya Aray ko. sa mga ano niya, mga tampo niya, Si ganyan. Bebe din, marunong naman siya. Mas Basta, sa amin dalawa, mas ako yung hindi lagi nang aaway. Nagtatampo, hindi nang aaway, nagtatampo. Ganun. Ako yung Very ano lang ako. matampuin. Pero siya kasi, pag nagtampo ako, yan, aaway niya. Kasi ang aanuin ko sa kanya, parang tinuturo ko sa kanya na hindi lahat ng bagay dapat kinakatampuhan or worth it na pag-awayan. Kailangan talaga alamin mo kung ano yung worth it na pag-exertan ng energy. Kasi nga, yung edad ko, yung parang, alam niyo, gets ba, guys? Yung parang edad mo na, gusto mo, ano na lang, tawag dito parang, gusto mo kapag mayroong problema, yung may bigat yung problem solving, ganyan. Ayaw mo yung sobrang liit, tapos iintindihin pa, parang kung pwede mong intindihin, ay ano may parang kung maliit na bagay, pwedeng intindihin mo na lang, palagpasin mo, wag mong lalagyan ng anything na negative para kainin yung utak mo at maging negative na talaga, ganyan. As in, ano lang talaga, parang for me, peace over chaos, gano'n. Ako naman, kaya hindi ko magets yung pinupunto ni Bebe na yan. Kasi hindi niya maipaliwanag sa level na maiintindihan ko. Dati kasi parang, yan kasi yung sinasabi niya sa akin na, pwede bang malalaking bagay yung pag-awayan natin? Ganun kasi linya niya. So isipin ko, ano bang kailangan pag-awayan? Magloko din ako. Parang ganun. So sobrang ano ng utak ko na parang malaking away yung gusto nito, ganyan. Tapos ako naman, syempre, dahil nga ako din yung tipo na nagpa-process. Syempre, you have to also look at the different angle. Sometimes, hindi mo pwedeng gawing literal yung sinasabi ng partner mo. You have to dissect kung ano yung sinasabi niya and kung ano yung naririnig mo sa utak mo, kung ano yung mga gusto mong isagot. Yan. And sometimes, hindi kayo dapat sobrang maglalagay ng message na hindi galing doon sa boses ng tao. Minsan kasi sa sobrang Uy, assume mo, Guilty ba ako sa yung anak ko sometimes? Sometimes, ganun talaga. diba, ganun talaga. Oo, Pero ganyan ka din sa in akin. all fairness nga, mas dahil nga mas madalas kami mag-away before dahil sa mga tampo-tampo niya. In all fairness talaga ngayon, si Bebe, tuwang-tuwa ako kasi kaya niya nang i-process. Kasi that's one step to maturity. Yung kaya mong nag-iintindi ka na pinaprocess mo na yung emotion mo, not yung parang maging, ano ba yun, parang may konting bagay lang, react ka kaagad. Gets? And mind you guys ha, yung ginagawa kong ganito, baka iniisip nyo na, kaya niya na ginagawa yun kasi love niya si Abby. Baka isipin nyo na gagawin ko rin to kasi love kita. Pwede naman. Pero, for me kasi, mas best yun kung gagawin niyo yun for yourself. Kasi, actually ako, ayoko din eh. Ayoko yung nafe-feel ko na, bakit Kasi kasi yun. totoo lang, yun kasi isang bagay na, pagka ikaw, habit mo na siya, and hindi ko alam paano kung dumating sa ganung punto, pero, naging character ko na siya without me knowing it. And yun na yung nakasanayan ko. And Siguro din factor yung mga childhood siguro. past relationship mo din na nag-trigger sa'yo ng mga ganun. Yes, and it's become so normal na hindi mo, ang hirap niyang baguhin because you've practiced it so long. And yun yung tipo na parang hindi mo siya makontrol eh. Na, dumadating na lang siya. And ako, nasa-stress ako kasi parang, ano ba yan, doy? Dati naman, wala akong pake kung ano. Pero, nangyayari siya eh. So, kailangan mo talagang disiplinahin yung sarili mo na, okay, huminga ka, relax. Kumalma ka, be. Ayan. Kung ayaw mo na kausap, okay, huwag ka muna makipag-usap. Just take your time and process. Kailangan mo real talkin yung sarili mo. Bakit ka ba nagseselos? Anong pinagseselosan mo? To talaga bang ito Dapat ganito, mong ganyan? pagselosan, ganyan. Oy, kung na-hurt yung ako kasi ma-pride ako, di ba? Pride ako eh. Kung na-hurt ka sa tanong na dapat mo bang pagselosan yan, syempre sabi mo, oh, syempre, nafe-feel ko to eh, ganun. Pero kung hindi mo pa kayang harapin yung tanong na yon, set aside that question, ang tanongin mo sa sarili mo, bakit ka nagsiselos? Sino bang pinagseselosan mo? Ang partner mo ba is ganito, ganyan? Ano bang tendency ng partner mo? Okay, wala naman. Edi go. Kontrolado mo ba? Eh kung kontrolado mo naman, di why not control it? Pero kung hindi mo makakontrol, hindi mo makakontrol. Ang pinaka isa sa hardest pill na to swallow is yung hindi mo kontrolado yung sitwasyon. Pero you're pissed about it, di ba? That's why you have to breathe. You have to calm down and you have to process things. Everybody calm down. Yes. And kailangan doon na papasok yung
yung role ng partner mo na kailangan ka niya i-secure kung talagang selos na selos ka. Pero kailangan mo pagkatiwalaan yung sasabihin ng partner mo. Kasi kunyari, hindi naman vocal yung partner mo. Like ako kay Bebby. Hindi kasi vocal si Bebby eh. Ganun. And parang yun lang Vocal yung in a way. hindi siya vocal. Like, basta, ayun. Kung nagsiselos ako? Hindi, like, kunyari, makaka-feel ako ng selos. Dati kasi, si Bebby, ba't ka ba nagsiselos? Ganyan. Eh, ganito ka lang naman yan, pagalit. Ngayon, si Bebby, pag nakaka-feel ako, Bebby, wala kang dapat i-ganito, kasi ganito, ganyan. O di, okay. Okay na, like, Siyempre, instantly. natuto din ako kung paano i-deliver sa kanya yung message na tatanggapin niya. Kasi same lang din naman yung message ko as before. Iba lang yung pagkakasabi. So, yun naman din yung natutunan ko sa kanya. Kaya nga, maganda yung growth namin together. Kasi namamanage na namin ngayon. Kasi si Bebby, on point naman siya. It's just that, it's not the words you say, it's how you say it. Alam niyo yan, familiar kayo dyan, di ba? Kasi kahit pa sabihin mo na, uy, umayos ka naman. Ganyan, di ba? Parang nakaka-trigger. Pero, be, ayusin mo lang yung mo, ganito, ganyan. Di ba? Parang mas matitake mo siya, di ba? Ganun lang. Kaya, ayun, adjust lang talaga. Adjust lang. Meron ako nabasa dito, Bebby. Sabi niya, mas mahirap daw yung hindi daw nagsiselos yung partner. Parang sa tingin ko, hindi siya sobrang hirap. Kasi lalo na kung, parang, weird siguro yung feeling na may partner kang hindi nagsiselos. Pero in a way, para sabihin mo mas mahirap, hindi siguro siya mahirap. For me, weird lang siya. Kasi, mas mahirap yung partner na cheater than having a partner na sobrang selosa. Gets niyo ba yung Pag selosa kasi, para sa akin, kaya naman din kasing, negotiable. Parang, pwedeng mabago. Pwede mong Depende din yan, control mo, parang makokontrol mo paano mo siya i-secure para mawala yung pagkaselos niya. Plus, kailangan mas strengthen din yung trust na meron siya sa'yo over you, ganyan. Pero kasi yung pag sa cheating na, iba na yung, iba na yung usapan. So, hindi siya super hirap kung meron kang partner na selosa. Feeling ko, ang pinanggagalingan niya is, kaya mahirap yung partner na hindi selosa is because cheater nga siya. Kaya hindi siya nagsaselos. Pwede, may ganon. Kasi yun yung nasa isip ko eh. Kasi diba, ako, hindi ka sanay na selosa yung partner mo. So, parang naisip ko, hindi siya sanay, hindi ba selosa si Robert? O kaya hindi siya seloso kasi. Ay, dahil hindi ka man, hindi niya Sorry, demonyo pala. Ay, hindi ka lang. Ako My lang bad, yung bro. nagsasabi nun. My bad, bro. My fault. Anyways, hindi rin naman tayo sumagot sa mga patutsada niya sa atin sa SOCMED. So, bahala na lang siya sa live niya. Ano ka lang? Yeah. Nag-name na It's lit, bro. I'm sorry. Siguro kasi hindi talaga siya seloso dahil ganun yung ginagawa niya. Uy, hindi ka rin mag-overshare. So, ayun. Ano pa? May mga tanong pa ba niya? Kasi hindi pa tayo nag-150, boy. Love language. Love language.